Apollo, saan ako matutulog? Nanginginig kong sabi habang nakatingin kay Apollo na ngayon ay paakyat na sa kanyang kwarto. Huminto ito at nilingon ako. Where do you think? Malamig nitong sabi at tinuon ang atensyon sa sofa. Napakagat na lang ako sa labi, kuha ko na ang ibig niyang sabihin. Ano nga bang inaasahan ko? Napailing na lang ako, imposibleng matutulog kami sa iisang kama. Napabatok na lang ako sa sarili ko at ngumiti ng mapait. Stop dreaming, Felipa, ang sakit eh. Napansin kong nakaakyat na ito sa kwarto niya, kaya dumiretso ako sa sofa at umupo. Kumuha ako ng kumot sa maletang daladala ko at saka humiga. Naluha ako bigla sa di malamang dahilan. This is it, the real one. Ang unang gabing makakasama ko sa isang bahay si Apollo Cervantes, pero, I think, hindi ako magiging masaya. Bakit? Dahil umpisa pa lang, ganito na kagad ang trate niya. Pero anong gagawin ko, para ito sa anak ko, ang magkaroon ng buong pamilya, bagay na hindi ko naranasan. Isa pa, matagal ko ng pangarap na, kaya, I'll take the risk. Itong batang sa sinapupunan ko, aalagaan ko siya, mamahalin. At sana, ganoon din ang ama niya, hinawakan ko ang tiyan kung hindi pa naman umuumbok, at parang ewan na kinausap ang munti kong anghel. Kapit lang anak, kahit isa ka lang pagkakamali para sa ama mo, gagawin ko ang lahat para ibigay ang pagmamahal na para sa iyo. At balang araw, alam kong mamahalin ka rin niya. Mamahalin niya rin tayo. Nagising ako dahil sa pananakit ng likod. Nung una nagtaka pa ako kung paano pero bigla ko na lang na-realize na sa sofa pala ako natulog, kahit kasi medyo malambot ito. Mas maliit ito kumpara sakin kaya nakabaluktot akong matulog. Napabuntong hininga na lang ako at tumayo. Sumilip ako sa labas at nakita kong nandoon pa rin ang motorsiklo ni Apollo, so ibig sabihin, nandito pa siya. Bumalik ako sa sofa para kunin ang mga gamit ko na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan ilalagay. Hindi naman kasi ako binigyan ni Apollo ng pahintulot para manggi-alam sa kahit anong nandito sa bahay niya. Kaya sa ngayon itatabi ko muna ito sa ilalim ng hagdan na kung saan may maliit na espasyo. Ipinusod ko ang buhok ko at hinanap ang CR dahil tinatawag ako ng kalikasan. Pagkatapos noon ay lumabas ako papuntang sala nang naramdaman ko ang mga yapak na nanggagaling sa hagdan at alam ko sa sarili ko na si Apollo yon. Hindi nga ako nagkamali, siya nga, nakakunot pa ang noo nito habang nakikipag-usap sa kung sino man ang nasa kabilang linya ng kanyang telepono. Pagkatapos noon ay naglakad ito papuntang kusina, ewan ko ba kung bakit kusang gumalaw ang mga paa ko at sinundan siya. Nadatnan ko itong umiinom ng tubig at saka umupo sa isa sa mga upuan ng dining table at binasa ang dyaryo na nakalapag doon. Tinititigan ko siya mula dito sa pinto, kung paano niya basahin yung dyaryo, kung paano siya umupo, kung paano kumunat ang noo niya dahil pag-iintindi sa binabasa niya. Napangiti ako, sabay hawak sa tiyan ko. Baby, ang hot ni Daddy, di ba? Halos maglaway na ako dito sa kinatatayuan ko. Ito kasing lalaking ito, matagal ko na itong pangarap. Ngayon, nasa harap ko na at malayang natititigan. Pero ganoon na lang ang pagkagulat ko nang mapatingin sa akin si Apollo. Napalunok na lang ako at umiwas ng tingin. Ewan ko ba, pero parang may kakaiba sa mga tingin niyang iyon. Gising ka na pala, ano pang tinatayo-tayo mo dyan, ipagtimpla mo ako ng kape. Bigla akong nataranta kaya agad akong pumunta sa kinaroroonan niya at ipinagtimpla siya ng kape. Matapos noon ay ibinigay ko ito sa kanya, pero masama ako nitong tiningnan. Bakit? Umiwas ito ng tingin sa akin at ininom ang kapeng ginawa ko para sa kanya. Mag-usap tayo ng maayos, kaya ka nandito ay dahil kay mama, wala nang iba. Wala akong responsibilidad sa iyo kaya huwag kang umasa na aalagaan kita at ituturing na asawa. Wala akong pruweba na sa akin ang batang yan, at isa pa, kung sa akin talaga yan, wala pa rin akong balak na kilalanin yan bilang anak ko. Dahil aksidente lang ang lahat ng nangyari, hindi ko yun ginusto at hindi ko yun gugustuhin kailanman. Parang nanghina ako sa kinatatayuan ko, hindi ma-process sa utak ko ang mga sinabi niya. Wala siyang balak kilalanin ng sarili niyang anak. Anong ibig mong sabihin, bingi ka ba? Pero Apollo, wala nang pero, di ba ikaw ang lumapit kay mama para panag-utan kita, so kasalanan mo itong lahat, nawalan ako ng kalayaan dahil yun sa'yo,
Kaya huwag kang umasa na magkakaroon ako ng pakialam sa'yo o dyan sa dinadala mo. Tumulo ang luha ko, tama siya, ako ang may kasalanan ng lahat ng ito, pero tama ba na ipagduldulan sa akin ito? Ang sakit sobra. Padabog itong tumayo at inipit ang mga pisngi ko. Huwag kang iiyak-iyak, ginusto mo ito Sa pagpasok mo sa buhay ko, siya mo ring pagpasok sa impyerno. At walang habas na humampas ang mga palad niya sa pisngi ko, napangiwi ako sa sobrang sakit, nanlabo muli ang aking mga mata dala ng mga luhang nagbabadya ng bumagsak. Ramdam ko ang pag-alis nito at pag-akyat sa kwarto niya, napahaguhol ako sa sobrang sakit na naramdaman ko. At ang sakit na yun ay hindi lamang nanggagaling sa pagsampal niya, kung hindi nagmumula rin sa aking puso. Hindi ko naman itinatanggi na kasalanan ko Oo, kasalanan ko kung bakit nangyari ito. Nang nalaman kong buntis, natakot ako, hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa tita Lagring ko at sa mga kapatid ko. Ako na lang ang inaasahan nila para maitaguyod ang pamilya namin pero heto, mukhang nabigo ko sila. Agad ko itong pinaalam kay Apollo, pero as usual, itinanggi niya. Sobrang depressed at takot na ako noon sa maaaring maging kalabasan kaya sa halip na kausapin uli si Apollo ay ang nanay niya ang kinausap ko, si Tita Anita. Buti na lang at sabik na itong magkaapo kaya walang pagsidlan ng saya niya nung nalamang buntis ako at si Apollo ang ama. Ipinahiram ng mama niya ang bahay at lupa nila sa Pangasinan at dito na kami nakatira. Pero, napakasama ng epekto nito pagdating kay Apollo. Si Apollo Cervantes, kilala bilang isang masipag at mabuting tao, mga katangian niya na kinabaliwan ko. Isa rin siya sa pinakamaimpluwensyang tao sa larangan ng pagnenegosyo. Pero, heto ngayon, nagpapakita siya ng ugali sa akin na malayo sa kung paano siya kinilala sa labas ng bahay na ito. Kaya ngayon, mukhang nakikita ko na ang magiging kapalaran ko sa piling ni Apollo. Pero, dapat ba akong sumuko? May anak ako, dapat yun ang unahin ko sa lahat. Sabihin na nating walang balak si Apollo na panagutan ako, pero nandito ako ngayon sa bahay niya, at least, kahit papaano ay may tirahan kami ng anak ko. Maghahanap ako ng trabaho para sabay na masuportahan ang naiwan kong pamilya at ang magiging anak ko. Pero hindi ibig sabihin noon na susuko ako at mawawalan na ng pag-asang magiging isang pamilya kami. Aasa pa rin ako na balang araw, kikilalanin niya kami bilang pamilya niya, mamahalin at aalagaan. Naniniwala ako na balang araw matatanggap niya kami. Apollo, aalis lang ako, maghahanap ako ng trabaho, halos kabahan ako sa harap niya at magpaalam na aalis ako para maghanap ng trabaho. How I wish na pigilan niya ako at ipaalalang buntis ako at hindi dapat para sa akin ang magtrabaho. Pero, mali ako, natuwa pa nga siya dahil sa wakas, mawawala ako sa bahay, ang malala pa, sinabi pa niya na sana wag na lang akong bumalik. Inisip ko na lang na siguro ay nagbibiro lang siya sa sinabi niyang yun kaya hindi ko na lang ito inintindi pa. Umalis ako ng bahay nang hindi alam kung saan pupunta, wala kasi akong ideya dito sa Pangasinan. Wala akong alam sa mga pasikot-sikot dito, kaya ipapaubaya ko na lang ang lahat sa mga paa ko. Marami akong nakikitang nakapaskil, wanted helper, wanted yaya, wanted maid, nagbaka sakali ako na makakapasok ako sa mga yon pero wala nang bakante. Tanghali na, pero andito pa rin ako sa gilid ng kalsada at patuloy na naglalakad, at nagbabaka sakaling makakahanap ako ng trabaho. Pero biglang kumalamang sikmura ko kaya napaupo ako sa isang upuan dito sa plaza. Hinilat-hilit ko ang sentido ko dahil maging yun ay kumikirot na rin. Naalala ko na umalis ako nang walang agahan kaya ito ngayon, nagugutom na ako. Marami akong nakikitang nagtitinda ng street foods, gusto kong bumili pero pamasahe na lang pauwi ang natitira kong pera. Nangilid ang mga luha ko dahil pakiramdam ko hindi ako ang nagugutom, kundi ang bata sa sinapupunan ko. Nangako ako na aalagaan ko siya pero heto, hinahayaan ko siyang magutom, anong klase akong ina? Hinawakan ko ang tiyan ko at mahigpit itong hinawakan, patawarin mo ako anak, pero huwag kang mag-alala, gagawa ng paraan si mama. Tumayo ako sa kinauupuan ko para sana bumili ng kahit konting pagkain maibsan man lang ang gutom ko, pero parang nanghina ang tuhod ko kaya napaupo uli ako. Napailing ako at napahilamos gamit ng aking kamay. Miss,
Napalingon ako sa narinig na boses, lalaki ito, gwapong lalaki, as in sobra, matangkad at tiyanito. Pero hindi yun ang talagang pinagtuunan ko ng pansin kundi ang isang burger at soda can na nakalahad sa akin ngayon. Nagtataka ko itong tiningnan, bagay na ikinangiti niya. Here, take it. Ako naman ay blanco pa rin. Binibigyan niya ba ako ng pagkain? Sir, wag na po. Hindi. Hi, don't be shy, take this. Kanina pa kasi kita pinagmamasdan alam ko na nagugutom ka. Umupo ito sa tabi ko at patuloy pa ring inilahad ang mga pagkain na hawak niya. Napatingin ako sa pagkain at inaamin kong natatakam ako doon. Bigla ngang kumalam ang sikmura ko. At ang masama pa narinig yon ng lalaking ito, pinagtawanan tuloy ako. See, you're hungry, so grab it. Nagdalawang isip pa ako kung tatanggapin ko ito pero sa huli, kinapalan ko na ang mukha ko. Tinanggap ko ito at walang habas na nilantakan. Bahala kung magmukha akong patay gutom, kailangan ko at ng anak ko ang kumain. Miss, easy, hindi ka aagawan, here, uminom ka ng soda para hindi ka mabulunan. Nahihiya man pero tinanggap ko rin ito at nagpasalamat. Medyo naiilang pa nga ako dahil napapansin kong panay tingin siya sa akin, tapos noon ay napapangisi siya. Salamat sir, it's okay, siya nga pala, I'm Enrique Prieto. Wika nito sabay lahad ng kamay sa akin. Ngumiti ito na para bang walang problema sa buhay. Napansin ko rin na may mga biloy pa ito, nakapagpadagdag ng kagwapuhan niya. Dapat ba akong makumbinsi, dahil sa mga ngiti niya, ramdam kong mabuti siyang tao pero tama ba na pagkatiwalaan ko siya agad? Kanina pa nakalahad ang kamay niya pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya binabawi ito. Siguro ay hiya na lang ang nang ibabaw sa akin kaya tinanggap ko ang palad niya. I'm Felipe, his name, hindi ko maintindihan kung bakit ang ganang pakiramdam ko sa kanya. Nung nakatingin ako sa mga mata nito ay nakaramdam ako na may magandang mangyayari. So, pansin ko lang, kanina pa kasi kita nakikita na nagpapaikot-ikot dito, bakit? Ibinaling ko sa iba ang paningin at sinabi sa kanya ang pakay ko dito. Talaga, naghahanap ka ng trabaho? Oo, kaso, mukhang kailangan ko nang umuwi dahil parang wala naman dito ang kapalaran ko. Tinapak niya ang likod ko at muling nagbigay ng ngiti. No, sa tingin ko, tinadana ka talagang mapadpad dito. Nagtataka ko itong tiningnan. Bakit? Dahil, sakto, hiring ako ngayon sa resto ko. Masaya akong naglalakad pa uwi ng bahay, magkakalahating buwan na kasi magmula nang makakuha ako ng trabaho sa isang sikat na resto ni Sir Enrique. Maganda ang trabaho ko, kaso hindi ko alam kung ano bang tawag doon. Ang sabi niya tingnan-tingnan ko lang daw ang mga trabahador niya kung kumikilos ba ng maayos. Tapos minsan, tambay lang ako. Walang ginagawa, minsan tinatanong ko siya kung yun lang ba talaga ang trabaho ko, pero lagi niyang sinasabing buntis ako kaya dapat hindi mabibigat na trabaho ang dapat sa akin. Yes, alam niyang buntis ako, sinabi ko yun sa kanya bago ako pumasok at ayos lang naman daw yun, weird di ba? Sa iba kasi, madalang na nagkakaroon ng trabahador na buntis dahil baka mabagal sa pagkilos, pero ito, nagtatrabaho ako ngayon sa isa sa mga sikat na restaurant dito sa Pangasinan, ang Anything Restaurant. Nakakatawa, hindi ba? Maski ako nung una nagtaka pero nang malaman ko kung ano ba talagang meaning noon ay natawa talaga ako. Dito daw dinadala ng mga lalaking pilosopo ang mga babaeng kadate nila. Tatanungin ng lalaki kung ano ang gustong orderin ng babae, tapos sasagutin yun ng babae ng, kahit ano, anything. Sa sobrang kaiisip, di ko na maalayan na nasa tapat na pala ako ng bahay ni Apollo. Medyo kinabahan pa nga ako na baka di ko mabuksan ang gate dahil wala naman sa akin ang susi nito. Buti na lang at hindi nakalock kaya dire-diretso akong pumasok. Pagdating ko sa sala ay siyang pag-upo ko sa sofa, higaan ko. Hinawakan ko ang sentido ko at hinilot-hilot ito. Napagod kasi ako hindi dahil sa trabaho, kundi sa paglalakad. Sabi kasi ng doktor na natanong ko, mainam daw ang paglalakad sa akin kahit magdadalawang buwan pa lang ang tiyan ko kaya ayun, naglakad ako mula sa pinagbabaan kong kanto hanggang dito. Mag-iisang buwan na simula nang tumira ako dito sa bahay ni Apollo, at hanggang ngayon, cool pa rin siya sa akin. Pero it's okay, ang mahalaga hindi niya ako nasasaktan.
Oo, sabihin na nating malamig ang pakikitungo niya sa akin pero iniintindi ko pa rin siya, since ako naman rin ang may kasalanan. At saka, mahal ko siya kaya go lang sa pag-intindi hanggang sa ako naman ang maintindihan niya. Ilang oras ang lumipas, wala pa rin si Apollo, mag-aalas 9 na ng gabi wala pa rin siya. Nagluto sana ako ng adobo para sa kanya pero lumamig na ito dahil kanina ko pa ito niluto. Ayaw ko pa rin matulog dahil baka bigla siyang dumating at walang magbukas ng pinto para sa kanya. Halos bumaba na ang mga talukap ko sa sobrang antok, pero nabuhayan ako ng ulirat ng matano ko ang ilaw na nanggagaling sa bintana, at alam kong ang ilaw na iyon ay sa motorsiklo ni Apollo. Agad akong bumangon at binuksan ang pinto, pero ganoon na lamang ang pagkabagsak ng langit at lupa sa akin nang makita kong hindi nag-iisa si Apollo. May kasama siyang babae, para akong naniga sa kinatatayuan at hindi makahinga ng maayos. Rinig ko ang mga hagikak at lambingan nila habang papalapit sa akin. Hinalikan ni Apollo sa leeg ang babae at gustong-gusto naman niya ito. Maganda ang babae, straight black-haired, matangkad, maputi. Lahat ng iyon nasa kanya. Bagay na wala ako, oo inaamin ko. Pero ang masakit ay nang magtama ang mga mata namin ni Apollo at ninitian niya lang ako ng pangasar. Kita ko rin ang pag-irap sa akin ng babae, bagay na ikinainis ko, pero wala akong magawa. Ayaw sumunod ng sarili kong mga paa sa akin. Naiwan akong nakatulala dito sa bungad ng pinto habang sila naman ay walang tigil sa paglalambingan habang paakyat ng hagdan. Ilang saglit pa ang lumipas, nanlambot ang tuhod ko at bigla akong napaluhod. Naramdaman ko na lang na may mainit na umagos sa pisngi ko. Ewan ko ba kung saan ako nakakuha ng lakas para tumayo at sundan sila sa kwarto ni Apollo. Bawat hakbang, siyang kabog ng dibdib ko. Habang naglalakad, hindi ko ma-imagine kung ano ba ang ginagawa nila ngayon pero pinilit kong alisin yun sa isip ko. May konting awang ang pinto kaya rinig ko ang milagrong ginagawa nila sa loob. Ang sarap mo, I know it, harder Apollo. Paulit-ulit kong naririnig yan sa kanilang dalawa, ngunit wala akong nagawa. Wala ako sa sariling umalis sa harap ng kwartong ito. Kahit nanginginig ang mga tuhod ay kinaya ko, kasi kung magtatagal pa ako dito, baka atakihin na ako sa puso sa sobrang sakit. Nakarating ako sa hagdan at nagpatuloy pa ring naglakad, pero nang halos nasa dulo na ako ay saka ako napaupo. Traidor na mga paa, ewan ko ba kung bakit parang gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala dahil sa mga narinig ko. Pero bakit hindi ko magawa, pilit kong ikinubli ang mga panaghoy at mga luha ko, ayaw kong marinig nila ako at isiping napakahina kong tao. Gamit ng dalawa kong palad ay tinakpan ko ang aking bibig at pinigilang maglabas ng kahit anong ingay. Pero sa loob noon ay ang sakit, matamlay akong pumasok sa trabaho dahil hindi ako nakatulog sa nangyari kagabi. Para akong isang papel na dinadama lang ng mga hangin na yumayapos sa akin habang nakatulala sa may bintana ng restaurant. Buti na lang at nakikiayon ng panahon, walang gaanong customers ngayon, para kasing wala akong lakas para tumayo at problemahin ang mga taong walang pakialam sa feelings ko. Maaga akong umalis ng bahay para hindi ko sila makitang magkasamang bababa sa hagdan. Mahirap na, baka mas lalo akong masaktan. Nagbabadya na namang tumulo ang luha ko kaya tumingala ako para pigilan ito. Nagsisimula pa lang ang lahat sa amin ni Apollo pero parang walang magiging magandang ending. Napasapok na lang ako sa noo ko sa mga iniisip. Masyado atang maaga para sumuko na ako. Bakit ako susuko kaagad para sa anak ko ito? Ang kailangan ko lang ay isang pamilya. Ako, ang aking anak at ang ama nito. Ang sarap sigurong makita na isa kaming masaya, at buong pamilya, pero parang matagal-tagal pa bago mangyari yun. Felipa, si Grace, isang waitress dito sa resto, at isa sa mga unang naging kaibigan ko dito. Maganda at may balingkinitang katawan, mabait at maalalahanin. Umupo siya sa katapat kong upuan at maigi akong tinitigan, itinaas ko ang aking kilay dahil sa pagtataka, bakit may dumi ba ako sa mukha? Hindi, iniisip ko lang, ano bang meron sa'yo at napaamo mo si Sir Enrique? Si Sir, napaamo ko, anong ibig mong sabihin? Obvious naman may gusto sa'yo si Sir Enrique.
Totoo naman deny ka pa. Tumigil ka nga Grace, mabait naman talaga si Sir Yes, mabait siya ngayon, nung dumating ka, hay naku, magkape ka nga, tulog ka pa ata. Tumayo ako para maghanap ng pwedeng gawin dahil nababoard na ako, at mukhang kailangan kong igalaw-galaw ang katawan ko para kay baby. Dumiretso ako sa kusina, pero tulad ng inaasahan, hindi gaanong nakaka-stress ang eksena dito. Naglibot-libot ako at pinanood ang mga ginagawa ng mga professional chef dito. Well, parang may maganda na akong tawag sa trabaho ko dito, supervisor. Whatever, basta yun na yun, pero hindi naman ako nagpapakasarap dito ha? Tumutulong naman ako kahit minsan pinagbabawalan ako ni Sir. Baka daw kasi kung ano ang mangyari sa akin kapag nag-take ako ng mas mahirap na trabaho. Sir, pwede ba akong tumulong dyan? Hay nako Felipa. Kaya ko na ito, mag-relax ka na lang hanggang wala pang mga customers. Hindi ko na pinilit ang sarili ko at baka makulitan pa sa akin itong si Kuya at ako ang balatan. Felipa, napatingin ako sa tumawag sa akin, si Grace yun na abot langit ang ngiti, bakit? Sabi ko sa'yo malakas ka kay Sir, mabilis kong tinakpan ang madaldal na bibig nito, naku, baka kung anong sabihin ng mga katrabaho namin. Ang ingay mo. Mamaya ma-misinterpret nila yang sasabihin mo Inis na tinanggal nito ang palad ko na nakatikip sa bibig niya. Wala lang yun, isa pa halos lahat kami alam na may gusto sa'yo si Sir Enrique. Pinapatawag ka ni Sir sa office niya. Hindi ko na lang pinansin pa ang mga sinasabi ni Grace. Overacting lang yun at walang magawa kundi ang asarin ako sa boss namin. Hindi ko naman kasi binibigyang mali siya ang kabaitan ni Sir. Baka sadyang ganoon lang siya, di ba? Nang makarating ako sa office ni Sir ay kumatok ako at mabilis pa sa 4:00 ako nitong pinagbuksan. Ngumuti ito sa akin at nilakihan ang pagbuka ng pinto para makadaan ako ng maayos. Have a seat, Felipa. Napansin kong tinungo ni Sir ang telepono niya at doon may tinawagan, hindi ko gaanong inintindi at baka importanteng business matter yun para sa kanya. Naging abala na lang ako sa pagkilatis ng loob ng opisina niya. Maganda ang theme, nakaka-relax. Libot mo pa ang paningin mo at makikita mo sa mga dingding na puno ng mga award na natanggap niya at ng restaurant niya. Sunod na napukaw ng mata ko ay si Sir. Busy ito sa kausap kaya malaya ko itong tinitigan. Aminado akong gwapo siya, lalo na ngayon sa suot niyang blue long sleeve. Pansin ko rin na nagpakulay siya ng kulay itim sa buhok, dati kasi may pagka-blonde siya. Mabilis kong iniiwas ang paningin ko nang mahuli ako ni Sir. Naglakad siya papunta sa couch at umupo sa tapat ko. Nagpa-deliver ako ng lunch natin. Ganoon po ba? Shucks, nauutal ako, bakit niyo po ako ipinatawag? Gumalaw ito ng bahagya at idini-4 ang mga binti. Well, the keyword is lunch so, I want you to have a lunch with me. Nagulat ako sa sinabi niya, kaya niya ako pinatawag dahil gusto niyang mag-lunch kasama ako. Hey, any problem? Why are you blushing? Namumula ba ako? Sa sobrang pagtataka, hinawakan ko tuloy ang pisngi ko at hinimas-himas ito. Okay, suko na ako, oo na, may crush na ako kay Sir, kasi naman, ang gwapo niya, tapos ang sipag at mabait pa. Pero, it doesn't mean na ipagpapalit ko na si Apollo ha, mahal ko naman yun, no? Kasi po, natigil ako nang may marinig kaming sunod-sunod na katok mula sa pinto. Agad na binuksan yun ni Sir, at tumambad sa amin ang abot langit ng ngiti ni Grace hawak-hawak ang inordered ni Sir Enrique para daw sa lunch namin. Basang-basa ko ang ekspresyon ng mukha ni Grace, yun bang kinikilig? Kinuha ni Sir yung mga naka-tray na pagkain at pinaalis na si Grace. Pero bago pa siya tuluyang makaalis ay binigyan niya ako ng, di ba sabi ko sa'yo Sir, wala po ba kayong ipapagawa sa akin? Meron. Ano po yun? Ngumiti ito sa akin, eat. At isa-isa niyang nilahad sa akin ang mga sosyal na pagkain na in-order niya. Halos manlaki ang mga mata ko nang makitang mas marami ang siyam na pagkain ko kaysa sa kanya. Balak niya akong patabain, Sir. Ang dami, it's okay. Eat now, don't be shy, but Sir, ang konti ng sa inyo, bawasan niyo po yung sa akin, no, kainin mo lahat, mabuti para sa baby mo, nahihiya man, no choice, choosy pa ba?